Magandang araw sa inyong lahat, mga giling naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at huling yugto ng liyang kasaysayan na ipinadala ni Nelia dito sa ating dula. Love and Memories. Pinuntahan ko si Buddy sa gasolinahan at nakita kong nandoon si Ditas. Kaya umalis ako para hindi na ako masaktan. Sa aking pag-alis, tinawag ako ni Buddy. Hindi ko siya pinansin. At sa pagmamadali niyang masundan ako, hindi niya napansin ang paparating na sasakyan at muntik siyang masagasaan. At dumiretso ako sa bahay ng aking kaibigan. Sa pag-alala ni Mama sa akin, tinawagan niya ang aking kaibigan na si Ditas. At tinawagan ni Ditas si Buddy dahil hindi ako umuwi sa oras ng uwian. Pinuntahan ako ni Buddy sa paradahan at nagbakasakaling nandun ako. At Hayop kayo. Hindi ninyo pwedeng bastusin ang babaeng mahal ko. Dadaan muna kayo sa aking bangkay. salamat Buddy at dumating ka. Kung hindi, masama nang nangyari sa akin. Adik ang mga yan eh. Alam, meron ka. Ito sa'yo. Buddy! Diyos ko! Si Buddy sinuksak! Tulungan niyo kami! Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Si Buddy! Buddy! Bakit? Ha? Anong nangyari? Mama! Mama! Tulungan po natin si Buddy. Sinaksak po ng mga adik dahil pinagtanggol niya ako. Sinasabi ko na nga ba eh. Tama ang kutob ko na ganito ang nangyari. Buti na lang at nandito si Buddy. Pero anong nangyari sa kanya? Sige, hali kayo. Isakay natin sa kotse. At isugod natin agad sa ospital. Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, Pwede bang magtanong? Yung lalaki. Kilala ba ninyo yung nabiktima ng pananaksak? Ay parang tinawag ni Nelia na Buddy. Yun. Buddy daw ang Ay, grabe po ba ang nasaksak kung nakita ninyo? Ay, nako, yan ay hindi namin alam. Ay, teka ate, may pasayro na yata doon ah. Ay, sasakay na ako, andyan na po Ay, kayo. hindi po. Pupunta kami sa ospital para malaman ang lagay ng aming anak. Ay, dito na tayo maghintay ng masasakyan na jeep. May dumadaan doon na jeep. Tingnan mo. Tama ang kutob ko. Kaya pala ako kinabahan. Ay, may nangyari na palang masama sa ating anak. Ay, Diyos ko, sana hindi grabe ang tama ng pananaksak sa kanya. Huwag ka na mag-alala dahil nasa ospital na siya. Kung nandun na si Nelia, sigurado ako na tinawagan na niya ang kanyang ina. Sana ligtas na sa kapahamakan si Buddy ang nag-iisa nating pag-asa. Oo naman. Ang sabi ng nakausap ko doon sa paradahan may kumusunada daw sa kanya. Hinila siya at doon sa madilim na lugar. Pero biglang dumating si Buddy, kaya yun, nakipagsuntukan. Bagsak daw sila. Pero may dumating pang kasama ninyo isa't sinaksak si Buddy bigla. Yan na nga bang sinasabi ko Sana hindi sila magpapagabi sa labas. Tingnan mo ang nangyari. Nadisgrasya tuloy si Buddy. Huwag mo nang isipin yan.
huwag mong sisihin yung anak mo dahil hindi natin alam kung ano yung totoong nangyari. Bakit sila ginabi sa labas? Oh, ayan na ang jeep. Parahin mo na para makarating na tayo kaagad sa ospital na pinagdalhan kay Buddy. Mama, kumusta na po ang kalagayan ni Buddy? Ligtas na po ba siya? Oo, Delia. Ang mabuti pa. Ikaw po magbantay sa kanya at bibili ako ng nireseta ng doktor na gamot niya. Wala raw dito sa parmasya ng ospital. Kailangan daw na bilhin sa labas. Sige po, Mama. Ako na po ang bahala kay Buddy. Hindi bale, nakatulog pa siya. Sige na po, Mama. Bumili na po kayo ng gamot. Okay, ha. Sadali lang ako. Dahil ituturok sa kanyang gamot na yon para hindi siya ma-infeksyon. Sige. Iwan mo na kita dito. Sige po, Mama. Ay, nang Mama. Buddy, maraming salamat sa iyo, ha. At iniligtas mo ako sa kapahamakan. Ikaw tuloy ang pinagbalingan ng mga taong yun. Dahil hindi sila nagtagumpay sa hangad nila sa akin. Sana gumaling ka na kaagad. Hindi na ako magtatampo sa iyo. Dahil wala ka palang kasalanan. Nagkamali ako sa aking hinala. Tawarin mo ako, Buddy, ha? Magpagaling ka na, ha? I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Ay, nako. Ang daming tao dito sa ospital. Talagang marami ang nagkakasakit dahil sa pagpapalit-palit ng klima. Oo nga, kaya halika na. Magtanong tayo dyan sa information para malaman natin kung saan kwanto kinaroroonan ni Bade. Teka, ayan na si Aida, oh. Buti pa ka na. At nasa labas, bumili yata ng gamot. Teka, tatanungin ko. Aida! Aida! Mabuti at nandito kayo. Halina kayo doon para makita ninyo si Buddy. Kumusta na ang aming anak? Grabe ba ang sugat niya? Hindi naman. Sige, halina kayo doon. At mabuti na lang at tinawagan kayo ni Delia. Ay, alam mo ba na hindi naman masyadong grabe ang sugat niya. At hindi naman magtatagal dito sa ospital. Ay, salamat naman sa Diyos. Alam mo ba, na biglang kumabog ang dibdib ko na hindi ko maintindihan. Ay, yun pala. Yun na yung masamang nangyari sa aming anak. Ganun din ang naramdaman ko. Bigla na lang akong kinabahan. Kaya lahat ng kaibigan ni Delia ay tinawagan ko. Ginabi siya. Kaya natsyempuhan siya ng mga adik. Buti nga at dumating si Bade. Kung hindi, ewan ko lang kung anong nangyari kay Delia. Ay, ganun pala ang nangyari. Ipinagtanggol ni Buddy si Nelia. Kaya siya ang ginantihan ng mga walang pusong adik na yun. Sige. Halina kayo doon sa kwarto na kinaroroon na ni Buddy para makita at makausap ninyo. Buddy, anak, kumusta ka na? Ano bang masakit sa'yo? Inay, huwag po kayong umiyak. Malayo po sa bituka itong sukat ko. O, tingnan nyo, malakas na at magaling na ako. Baka sinasabi mo lang yan para hindi ako mag-alala. Hindi ka pa nga nagsisimula sa pag-aaral eh. Ganyan na ang nangyari sa'yo.
Inay, huwag na kayong mag-isip ng kung ano-ano dyan. Ang importante, ligtas na ako. At hindi na mauulit ang nangyaring to sa akin. Ay, teka. Yung taong sumaksak sa'yo, na-report mo na ba sa pulis? Nakulong na ba? Kuwan po inay, ang sabi ni Auntie Aida ay siya na ang bahalang magsasampa ng kaso para mabigyan ng leksyon ng adik na yun. Ay, sana. Maging leksyon na rin ito sa'yo. Kailangang mag-ingat kang lagi para makatapos ka pa ng iyong pag-aaral. At isipin mo kami ng itay mo na umaasa sa'yo para may magsusuporta sa aming pagtanda. Opo inay, talagang iniisip ko ang kalagayan ninyo ni Itay na nagsakripisyo para sa aking pag-aaral, lalo na sa pagpasok ko sa kolehiyo. Kaya gagawin ko ang lahat para matupad ang pangarap ko at masuklian ko ang inyong paghihirap sa akin. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Buddy, sana magpagaling ka na kaagad para may kasama ako. Hindi na ako maharang ng mga masasamang tao. Mamamatay na ako. Mamamatay na ako. Ha? Buddy, wag naman. Wag mong ipahintulot na mangyari yan sa'yo. Hindi pwede. Wala nang silbi ang buhay ko. Dahil yung minamahal ko ay pinasusuklaman niya ako. Ano? Sino bang babaeng tinutukoy mo? Sino, Buddy, Sino ba? Hindi ang babaeng katabi ko ngayon. Kwan, hindi. Hindi kita kinasusuklaman. Hindi totoo yung hinala mo. Kung ganon, paano patutunayan yan? Hindi ko alam. Sige, sasabihin ko para alam ko na totoo ang sinabi mo. Sige nga, halikan mo ako. Ano? Kuni. Sige, Buddy. mamamatay na ako kung hindi mo ako hahalikan. Huwag ka mamamatay. Sige. Halikan na kita. O, ayan. Salamat, Nelia. Ngayon ay alam ko na mahal mo ako. Sige, hindi na ako mamamatay. Kakainis ka. Ang lakas-lakas mo pala. Kakainis ka. Iloko mo ako. Ala ko, mamamatay ka na eh. Hindi, Nelia. Hindi Kakainis kita niloloko. Talagang mahal kita. At alam ko na mahal mo rin ako, di ba? Oo, hindi ko maaaring itago ang nararamdaman ko para sa iyo. Mahal na mahal din kita, Buddy. Salamat, Nelia. Pwede ba, Nelia? Halikan mo ako uli para mas madali akong gumaling. Che! Sumusobra ka na, ha? Ang mabuti pa, magpagaling ka muna at umuwi ka dun sa bahay. At doon, magsawa kang humalik sa akin. Maghalikan tayo magdamag. I know I will. Ito na naman, panibagong aralin ng matutuhan para magamit at pakinabangan sa hinaharap. Kailangan ang sipag sa pag-aaralan para manatili ang libreng tuition ko. Oh, Buddy, nandito ka pala. Ano bang ginagawa mo dito? May hinihintay ka ba? Nawala naman, kundi ikaw lang para may kasama ka na uuwi. At di na maulit ang nangyari sa'yo. Ha?
Naku, wag mo nang ipaalala yon dahil nakikinig ako sa takot. Akala ko nga, wala nang magliligtas sa akin eh. Alam mo, tinawagan ako ni Ditas dahil nag-aalala ng mamoy, hindi ka pa umuwi. At ang isa ninyong kaibigan, yung huling nakausap mo na nagsabi na umuwi ka na. Kaya tinignan kita sa paradahan. Yun na nga, may mga adik na humarang sa'yo. Huwag mo nang sabihin yun dahil nakalimutan ko na. Tapos, sinabi mo ulit ngayon sa akin. Kaya sinasabi ko para lagi mo akong kasama at hindi ka gagala at hindi ka rin magpapagabi. Naintindihan mo? Yes, sir, Chief. Boss, masusunod po ang lahat ng bilin nyo para makatapos ako sa aking pag-aaral. Okay ba, mahal? Yes, mahal. O, halika na. Oras na ng pag-uwi para makapag-review para sa examen natin sa susunod na araw. Oh, ano iha? Kumusta ang iyong pag-aaral? Hindi ka ba nahihirapan? Ay, hindi na po, mama. Dahil may matyaga akong tutor na nagtuturo sa akin. Kaya, naiintindihan po na ngayon ang aming pinag-aaralan. Mabuti naman kung ganun. Pero may pakiusap ako sa iha. Ang gusto ko ay matapos muna kayo ni Buddy sa pag-aaral. Saka ninyo isipin ang pag-aasawa. Kaya hinahayaan ko kayo na magmahalan. Basta tuparin din nyo ang pangarap ninyong makatapos ng inyong pag-aaral. Pwede ba, iha? Opo, mama. Alam nyo, yan din ang gusto ni Buddy na mangyari. Ayaw niyang biguin ang kanyang mga magulang dahil may panahon ang bawat nais mangyari sa buhay. Pero ang una raw sa lahat ay matapos kaming dalawa sa aming pag-aaral. Maganda ang plano ni Buddy. Haga ako sa kanya, iha. Dahil mahal niya kanyang magulang at nagsisikap para mabigyan ng maginhawang buhay ang mga magulang niya. Alam niyo, mama, nagsisikap din ako makatapos para hindi naman nakakahiya kay Buddy. At saka, tutuparin ko ang aking pangarap na maging isang guro. Ngayong tapos na tayo sa ating mga kurso. Ano bang plano mo sa buhay, Buddy? Siyempre, magtatrabaho muna ako at makaipon para sa magulang ko at para rin sa ating pagpapakasal. Ha? Akala ko magpapakasal tayo kaagad para magkaroon ng maraming anak. May dagdag panahon para dyan. Tutuparin ko muna na bigyan ng maginhawang buhay ang mga magulang ko para maging masaya sila at pakinabangan ang sakripisyo nila sa pagpapaaral sa akin. Saan ka ba magtatrabaho niyan? Sa Maynila ba? Hindi nila. May magandang trabaho na sinasabi ang matalik kong kaibigan. Kaya sasamantalahin ko para magkaroon din tayo ng magandang kinabukasan. Susubukan ko ng 2 taon at saka tayo magpapakasal. Pwede ba yun, mahal? Pwedeng-pwede, mahal. Ngayon pa na nakatiis tayo ng 4 na taong magkarelasyon, kaya kaya kong maghintay ng 2 taon, mahal. Basta ipangako mo sa akin, ha? Ako lang ang iyong mamahalin habang buhay. Oo naman, mahal. Pangako. Pag natupad ko ang para sa mga magulang ko at saka ko isusunod ang para sa ating buong pamilya. I love you, Nelia.
Nakapagtapos kami ni Buddy sa aming kurso at nang matapos ang kanyang kontrata ng 2 taon, bumalik siya dito sa Pilipinas at nagpakasal kami. Ngayon, may 2 na kaming anak. Maligaya at may maayos ang buhay at isang mapagmahal at responsableng asawa si Buddy. Hanggang dito na lamang. Nagpapasalamat, Nelia. At dyan na po nagtatapos, mga kaibigan, ang liham kasaysayan na pinadala ni Nelia. At naway, kinapulutan niyo lang aral sa buhay ang kanyang kasaysayan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, muli po ninyong abangan at pakinggan ang bago naming isasadula dito pa rin sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.